Magandang hapon, ma'am. Narito ako ngayon upang ibahagi ang aking ginawang maikling kwento na pinamagatang Pag-ibig sa ilalim ng Rosal. Sa malaking mansyon sa labas ng bayan, namamalagi ang mayamang si Rosma. Siya ay isang angka ng mayayamang pamilya na may napakalaking ari-arian at bagay na kayang ibili ang puso'y mapa sa kanya. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may kalungkutan siyang pinatatahan sa loob ng kanyang puso. Ngunit isang araw, nagkaroon si Rusmak ng kasambahay na nagngangalang Annalisa. Si Annalisa ay isang pinalad na dalaga na masayahin at mapagmahal sa kanyang pamilya. Sa kanyang paglilingkod sa pamilya ni Rosemark, siya ay naging matalino at mabait na kaagapay sa bahay. Habang nagtagal, hindi maiwasan ni Rosemark na mapukaw ang atensyon niya sa kagandahan at kabutihan ni Annalisa. Ang mga titig at ngiti ay naghahanggan sa kaluluwa ng binata. Ngunit, ang kanyang pag-ibig ay tila malayo at hindi maabot dahil sa kaniyang magkaibang katayuan sa buhay. Ngunit ang pag-ibig ay hindi mababayaran ng salapi, hindi mababawasan ng estado sa buhay. Kaya't sa gitna ng kaniyang pagdalaw sa gabi, bumuo siya si Rosemark ng isang planta ng rosal sa labas ng mansyon at isinumpa na makipagtagpo kay Annalisa sa ilalim ng puno tuwing hating gabi. Sa bawat gabi, habang lahat ay mahimbing na natutulog, nagkikita ang dalawa sa ilalim ng puno ng rosal. Doon, sa anino ng gabi at sa lihim na tahanan ng kanilang pag-ibig, pinag-ugnay nila ang kanilang mga pusong nagmamahalan. Hindi sila maaring maging magkasama ng buong araw, ngunit sa 3 kutsara ng pag-ibig natatamasa nila ang ligaya ng isa't isa. Ngunit tulad ng lahat ng lihim, hindi ito maaaring manatili sa kadiliman. Sa mga kalapit ng mansyon, nalaman ng inang Doña Margaret ang kanilang sikreto. Ngunit hindi nila ito ipinahayag. Sa halip, sinagot niya ang dalawa sa ilalim ng rosal at nagsabing tunay na pag-ibig ay hindi dapat hadlangan. Nang malaman ni Rosemark na ang kanyang ina ay may bukas sa isip, ipinahayag niya ang kanyang pag-ibig kay Annalisa ng buong tapang. At ang mga salita na may pagmamahal ng isang ina ay nagpalakas sa dalawa na harapin ang kanilang mga hamon at pagsubok. Sa ilalim ng labas ng mansyon, ang pag-ibig ni Rosemark at Annalisa ay nagpatuloy. Ang kanilang pagmamahal ay nagbunga ng dalawang puso na nabuo. Hindi lamang sa kayamanan at katayuan sa buhay, kundi sa tapat na pagmamahal at pag-aalaga upang sumaya ang isa't isa. Nagpakasal sina Rosemark at Annalisa at nagkaroon ng 2 anak na babae na si Anami at Rosemary. Doon nagtatapos ang aking kwento. Paalam.